Nakatulog ako ng gabing yon at nagising na lang ako kinabukasan dahil sa parang hinahalukay ang tiyan ko. Tinakbo ko ang pagitan namin ng banyo at halos mapasubsob na ako doon dahil sa walang tigil na pagduwal. Parang hinahalukay ang tiyan ko pero sa tuwing dumuduwal ako, wala naman akong nailalabas. Shucks! Hindi ko mapigilang magmura nang bigla akong makaramdam ng hilo. Napasandal ako sa pader ng banyo pero agad din akong napabalik sa sink nang naramdaman ko na namang maduduwal ako. Kagaya kanina, wala din naman akong inilalabas maliban lang sa kaunting tubig. Hey! Naramdaman ko ang marahan at maingat na pag-aplos sa likod ko. Bahagya kong itinagilid ang ulo para makita siya pero agad ding napabalik nang maduduwal na naman ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nagsusuka na yon, hindi ko naman to naramdaman noon at wala naman akong sakit. Tumagal yun ng ilang pang minuto hanggang sa wakas ay matigil na din ako tsaka lang din siya tumigil sa pag-aplos sa likod ko. Kung kahapon ay ako yung gumaganon sa kanya, na yon ay siya naman. You okay now? Tumingin ako sa kanya at hindi ko alam kung namamalit-mata lang ba ako sa nakita kong pagdaan ng sakit sa mga mata niya. I'm okay. Ikaw? Mahinang tanong ko pagkalabas ng banyo na agad niya namang sinundan. Feeling better, thank you. Ngayon ay nakangiting saad niya. Tiningnan ko ang kabuuan niya. He still looks pale. Agad kang magpa-check up, agad kong sabi. Where did you sleep last night? Pagbabaliwala niya sa sinabi ko. I can't leave you here, so naiwas ang tingin sa kanya. I sleep on the couch, dagdag ko. Rinig ko ang pagbuntong hininga niya, kaya sa isiping may mangyayari na naman sa kanya, agad ko siyang hinangap, only to see his worried eyes. Salamat dyan, pero bawal kang matulog sa sopa, Danica. May bahid ng pag-aalala ding saad niya. You can sleep in other rooms or sleep beside me instead. My forehead knotted. I don't want to sleep beside you, Clark, at mag-aalala lang ako sa'yo kung sa ibang kwarto ako natulog. Tuloy-tuloy kong saad. So, you're worried about me? Dahan-dahan siyang lumapit sa akin na agad kong kinaatras. Naglalaro na ngayon sa labi niya ang isang ngiti na agad kong ikiniinis. Mali ang pagkakaintindi niya. Magsasalita na sana ako pero isinandal na niya ako sa pader. Heck, nakarating na kami dito kakaatras ko? Bitawan mo ako, Clark, mariin kong sabi. Nag-aalala ka sa akin. Yes, I am! Mahal mo pa rin ako? Shut up, Clark! Sinong hindi mag-aalala sa'yo kung ganun ang kalagayan mo kahapon? Mierda. I tried to push him but it's no use. Ang bilis niya naman natang mabalik ang lakas niya or maybe I'm just too weak to even push him a bit. Nakayuko siya sa akin dahil hanggang baba niya lang ako. Diretso ko lang siyang tiningnan, telling him to stop whatever games he's playing. Kung ang pagkakasakit ang dahilan kung bakit ka nagmamalasakit, mas gugustuhin ko pang manatiling may sakit. Agad ko siyang tinulak at ngayon ay tuluyan na akong nakawala sa kanya. Inis ko siyang hilarap. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Clark? Nakatiting lang siya sa akin ng diretsyo. Ang mga mata niyang matamlay ay hindi man lang magawang pasiglahin ng mga peking ngiti na pinapakita niya. I'll accept everything, Danica. I'll accept you. Kalaunang bigkas niya. What are you saying? Gulong tanong ko. Bumalik ka sa akin. Pakiusap. Pagmamakaawa niya. Umiling ako, sunod-sunod. Stop it, Clark! Matigas kong sabi. And I don't need you to accept me. Siya pa ngayon ang kailangang matanggap ako? What the heck? Naalog ba ang ulo niya? Stop saying nonsense things. Saad kong muli nang nanatili siyang tahimik. Tila may bumabagabag sa kanya. Take care of yourself now, Clark. Move forward and stop revisiting the past because it would only rob what's yet to come. Matapos kong sabihin yun agad ko siyang iniwan sa loob. Bumaba ako sa kusina at agad na uminom ng tubig. Ayos ka lang ba, Ining? Napatingin ako kay Manang. Nag-aayos siya ng mesa dahil pasado 7:00 na din. Hindi ko man lang siya napansin kanina pagpasok ko dito. Tinangguan ko siya. Opo? O siya, upo na tatawagin ko lang si Sir. Maligsing saad nito. Bumuntong hininga ako at napasandal sa counter. Masama na agad ang umaga ko. Ayoko man siyang makaharap ay wala din naman akong magagawa. Wala pa ding signal ang cellphone ko kaya hindi ako makakontakt. Siguro bukas o sa makalawa ako aalis dito.
Ayoko na ding tumagal dito kasama siya. Pilakawalan ng isang malalim na hininga bago ko napagpasyahang umupo sa may kahabaang hapag. Natakam kagad ako sa amoy ng bawang na nalalanghap ko sa nilutong fried rice ni Manang. Pero pinigil ko ang sarili kong kumuha nun dahil hindi pa sila bumababa. Nilayo ko din sa akin ang bacon dahil parang sumasakit lalo ang ulo ko pag nakikita o naaamoy ko ito. Nang maamoy ko pa din nilayo ko na ito hanggang sa mapunta na ito sa gilid ng mesa. Nagtataka pa ako dahil gusto ko naman ito dati. Bacon ang usual na umagahan ko pero ewan ko lang ba ngayon at ayaw siyang tanggapin ng sikmura maging ang pang-amoy ko. Nakatitig lang ako sa sinangag hanggang sa makababa na sila. Daladala na ni Manang ang lumang damit niya dahil bagong damit na ngayon ang suot ni Clark. Naligo pa ata siya. Sorry to keep you wait. Diretsong saad nito matapos umupo sa kaharap kong upuan pero agad ding napakunitang noo dahil sa napansin. Naiwasan ako ng tingin. Wala akong balak pansinin siya. Bakit nakalagay ang bacon sa malayo? Hindi ko makita ang ekspresyon niya. Kumunot ang ilong ko nang maamoy ko na naman ng bacon kaya inis ko siyang hinarap. Ilayo mo nga! Hindi ko mapigilang singhal sa kanya. Halatang nagulat siya dahil biglang natigil siya sa kinuupuan. His eyes looked at me as if he was calculating my actions. Why? You don't like bacon? Takang tanong niya. Nailing ako. I suddenly feel guilty sa biglaang singhal ko sa kanya. I just can't understand my mood right now para bang ang bilis ko mainis. Hindi ko gusto ang amoy. Pinilit kong maging seryosang boses ko at saka bumaba ang tingin sa pinggan. Okay. Narinig kong saad niya bago ko napansin ang pagtayo niya sa upuan. Sinundan ko ang tingin niya nang dinala niya sa gilid ng sink ang bacon. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya doon dahil nahaharangan ito ng likod niya. Later on ay bumalik din siya na may dala ng gatas. Habang tinitingnan ko siya ay napabuntong hinin ako. Maybe I'll forget everything na lang. Kung ano man ang mga sasabihin niya kagaya kanina ay ilalabas ko na lang sa kabilang tinga at kalimutan. Mas mabuti ng ganoon. I don't want to make the situation worse. Drink this. Kumain na tayo. Bumalik siya sa upuan niya matapos ilapag sa harap ko ang gatas. Salamat. Ayos na ba pakiramdam mo? Medyo. Bago ako makalimutan, bumili ako ng mga bitamina para sa'yo. Ipinacheck kita kahapon dahil akala ko lalagnatin ka. Inumin mo dahil mahalaga yun. What vitamins? Nagtatakang tanong ko. For your health, of course. Sumunod ang tingin ko sa kamay niya nang sumandok siya ng sinangag. Talagang pumayat siya ng husto. I'm fine, no need. Binalik ko ang tingin sa pinggan ko. Para sa health niyo yun. Agad nalipat ang tingin ko sa kanya dahil sa hindi ko maintindihan ang sinabi. What? I asked, confused. Lito din siyang tumingin sa akin hanggang sa bigla siyang umiwas ng tingin. Parang na-realize nito ang sinabi. No, nothing. Tihim siya at ngumiti sa akin. I mean, it's for your health. Dugtong nito. Hindi ko na lang siya pinansin dahil sa kanina ko pa gustong kumain ng fried rice. Maybe. I'll check it later kung anong gamot yun. Nauna siyang kumuha ng scrambled egg kaya nauna ako sa fried rice. Napadami pa ata ang kuha ko dahil napatingin siya doon. Nagkibit balikat na lang ako. Well, I'm hungry. Para bang lumiwanag ang mundo ko nang tuluyan kong matikman ng fried rice at hindi ko mapigilan ng mapalakpak. Narinig ko ang munting tawa niya pero hindi ko yun pinansin at masaya akong kumain. Eat slowly, baka mabulunan ka. Kalaunan, saad niya. Nading dahan-dahan ng sunod-sunod na pagsubo ko ng pagkain ko. Dumako ang tingin ko sa pinggan niya and I can't help but to ask him. Bakit ganyan lang laman ng pinggan mo? Naitanong ko. Pero imbes na sagutin niya ako ng diretsyo, ngumiti siya. It tastes good Pagtutukoy ko sa pagkain nang hindi pa din siya sumagot. His plate is almost empty. Kung anong kinadami ng pagkain nasa pinggan ko ay ganun naman ang kinaliit ng sa kanya. I know he's not used to heavy breakfasts but it's not like this because what I see on his plate now is just about a tablespoon of scrambled eggs and a tablespoon of fried rice. Ano ba yan? Mabubusog pa ba siya dahil doon? Wala lang akong gana, he said, still smiling. Uminom muna ako ng gatas bago muling hinarap siya. Mukha naman siyang pagod at kaaga-aga. I know he's not feeling well because of what happened to him last night, but he needs to eat. Dapat ginawa mo, magpa-check ka. Hindi normal na sumuka ka ng dugo, Clark. Alam mo hindi ito ang tamang oras para banggitin ito pero hindi ko mapigilan. Tumikhim siya at umayos ng upo. I have already sent someone here to check on me. Tumanggo-tanggo ako. I want to ask him really about his condition but I stopped myself.
Sasama na lang siguro ako or makikinig na lang ako mamaya habang i-check siya. And please stay here for now. You need to rest. Don't stress yourself. I will provide all your needs, no matter what it is. Dinagdagan niya ang pagkain nasa pinggan niya pero isang kutsara lang din ang dinagdag niya. Talaga bang wala siyang gana? I don't need that, Clark. Natigil siya sa akmang pagsubo. I just have no choice, so I stayed here for now. I leave right away tomorrow or the next day. I just have something to take care of first. Saad ko at bumalik sa pagkain. Danica? Pagtawag niya pero hindi ko siya pinansin. You both need time. Nilunok ko ang pagkain bago ko siya tuluyang sinagot. Minsan, ang tanging paraan para sumulong ay ang tawirin ng hangganan ng panahon at iwanan ng mga anino ng kahapon. Makuhulugan kong sabi sa kanya. Ang paggaling ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang paglalakbay ay parang isang walang katapusang paulit-ulit na sakit? I know we need time. Pero naisip ko makakatulong ba yon kung sa bawat oras na dumadaan ay nasasaktan lang kami? Kung kaya mong lagpasan ng linya, ibig sabihin ay kaya mo ring lagpasan ng oras. Naiintindihan ko. Lumambot ang mga mata niya pero hindi niya maitago ang sakit na nakikita ko rito. Kinagat niya ang ibabang labi bago dahan-dahang tumango, na parang wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sumang-ayon. Pero pakiusap, dito ka lang. Mag-ayos ka muna. Natigilan ako dahil sa sinabi dahil baka iba na naman ang pagkakaintindi niya, pero huli na ang lahat dahil sa mga sumunod niyang sinabi. Okay, ibig sabihin niyan ay hindi mo ako iiwan kung hindi pa ako ayos. Ngayon ay nakatingin na sa akin ang mga mata niya, nakangiti. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko, ayokong mawala ulit ang ngiti niya. Mali ang pagkakaintindi mo. I'm not fully okay, Danica. Actually, my tummy is hurting now but it's not that bad. Can endure it. Pinutulan niya sa sasabihin ko. Hindi ko alam kung ginagawa niya lang bang dahilan yun o kung totoo bang mga sinasabi niya. Malungkot ko siyang tinignan habang tinutuloy niya na ang pagkain niya. Nandun na yung atensyon. Bakit pakiramdam ko may itinatago ka, Clark? Bakit pakiramdam ko kailangan kong sulitin ang oras na kasama kita? Damn, nababaliw na ba ako? Pero bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon? Bakit pakiramdam ko anumang oras pwede siyang mawala? Sir, andyan na po si Doc. Rinig kong saad ni Manang mula sa labas. Nandito ako ngayon sa sofa. Kanina pa kami natapos kumain. I didn't have the chance to speak kanina dahil hindi ko din alam ang sasabihin. Pagkatapos pa naming kumain ay mabilis siyang pumunta sa banyo at ang tagal niya pang lumabas doon. Papasok niyo na po si Manang. Rinig kong sigaw nito mula sa taas. Napabuntong hininga ko. Akala kong masusuka pa ako pagkatapos pero hindi naman naulit. Ininom ko din ng vitamins na pinapainom niya. Binigay agad ni Manang sa akin yun kanina pagkatapos kong kumain. Tinignan ko naman at vitamins nga lang din siya para sa health and doctors prescribed din siya. Kumusta? Ikaw siguro si Danica. Napatigil ako sa pag-isip nang may marinig akong magsalita sa gilid ko. Agad ko itong hinarap at sumalubong sa akin ang isang lalaking nakatayo. At dahil nga sa nakaupong ako, ay napaangat pa ang tingin ko para makita ang mukha niya. Yes, naisaad ko. He's handsome. He have blue eyes na bumagay sa puting-puting balat niya. He has the same height with Clark. Malaki din ang pangangatawan niya. Nakasuot siya ng itim na pants at puting t-shirt. And based on my first impression, mukhang mabait naman siya at jolly. I'm Dr. Sorn Esquilar, BTW. Don't get me wrong if I know your name. I'm friends with Doc Radley. But don't worry, I only know your name and face. Mahabang lintayan nito tsaka inabot ang kamay sa akin na agad ko namang tinanggap pagkatapos kong tumayo. Nice to meet you, Doc. Ngiting sad ko. He's friend with Doc Radley. Ayos lang naman kung nakikwento ako ni Doc sa mga kaibigan niya. Mukhang wala din namang masyadong pakialam itong kaibigan niya. Gusto ko sanang itanong kung kamusta na si Doc Radley pero nakakahiya naman at kakakilala pa lang namin. Nawis ko bigla si Doc. Kamusta na kaya siya? It's an honor to finally meet you. Pinakamagandang model sa buong mundo. Hindi ko maiwasang mapatawa sa sinabi niya pero agad din yung natigil nang may tumikhim sa gilid ko. He's been my private doctor for almost 3 years and I didn't know that he's a friend of your former doctor. Si Clark habang nakapamulsang nakatayo sa gilid ko. Halatang kanina ka nakikinig sa usapan namin. Hindi ko naman tinanong pero siya din ba ang nag-check daw sa akin kahapon? Siguro,
Baka siya din ang nagrekomenda ng vitamins na yon. Wait here, sa taas lang kami. Saad nito sa tabi ko bago marahang hinaplos ang biwang ko na bahagya ko pang ikinagtad. Bawal ba ako sumama? Mahilang tanong ko. Nginitian niya ako bago umiling. I'll be back fast, okay? Call me or Manang if you need anything. Malambing na saad nito bago umalis. Sumunod sa kanya si Doc at nginitian pa ako nito. Sinundan ko silang tingin hanggang sa tuluyan silang makaakyat sa hagdan. Makalipas ang ilang minuto ay dali-dali akong sumunod sa kanila. Maingat ang mga hakbang ko dahil nasa banyo lang si Manang at naglalaba. Kumunot ang noo ko dahil wala akong maririnig na nag-uusap sa kwarto niya nang idinikit ko dito ang tena ko. Magtatanong na sana ako sa sarili na baka soundproof itong mga kwarto dito pero natigil iyon nang makita ko ang kwarto sa pinakadulo na bahagyang nakaawang. Dahan-dahan ko na namang nilakad iyon hanggang sa makalapit ako. Sumanda lang ako sa gilid at hindi na dinikit ang tenga dahil nakaawang naman ang pinto. Naririnig ko ang mumumunting pag-uusap nila. Dala na din sa kuryosidad ko sumunod ako. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Aalis na lang ako bago pa sila matapos. Anong mga nararamdaman at nararanasan mo? Rinig kong tanong ni Doc sa kanya. Napangiwi pa ako dahil parang magtropa lang ang boses ni Doc kung kausapin itong si Clark. Di kalaunan ay narinig kong nagsalita si Clark. Sumuka ako ng dugo kagabi. Hindi lang kagabi, ilang araw na rin ang nakalipas. Tuwing gagamit ako ng inidoro, dumudugo rin ako. Wala rin akong gana kumain. Mas lumala pa ngayon. Ayaw talagang tumanggap ng pagkain ng tiyan ko. Laging sumasakit ang tiyan ko at madalas akong nanhihina. Mahabang sabi nito. What? Nararanasan niya yun matagal na at hindi lang ang pagsusuka ng dugo. Kahit ang pagkawalan niya ng gana sa pagkain ay hindi din normal. No wonder why he lost weight. Pinakinggan kong mabuti ang usapan nila kahit na kating-kati na akong malaman ang ibang sasabihin ni Clark. I told you from the start, God knows how many times Patrick and I begged you to see a doctor pero binabaliwala mo. Napahigpit ang hawak ko sa layalan ng damit ko dahil sa pagalit na boses ni Doc. What you're experiencing now is not normal, Clark. It's serious. Get it through your head that this could kill you. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Gulat akong prinoproseso sa utak ko ang sinabi ni Doc, pero mas lalo akong nawindang sa sumunod niyang sinabi. Damn, colon cancer is no joke, Clark. At bakit kami pa lang ni Patrick ang nakakaalam? Pasensya na. Akala ko hindi naman ganun kalala. Akala ko mawawala rin ang mga sintomas simula nang tumigil na sila. Tumigil na ba talaga sila, Clark? O hindi mo lang sila pinapansin dahil labala ka sa ibang mga bagay? Para akong nabingi sa mga narinig ko. Tila ba isa-isa silang sumabog sa harap ko at kailangan kong intindihin yun sa utak ko. Kanser sa kolon?